Siya ang nag-imbento ng U-turn, ang nagpakulay ng pink sa mga pader at mga urinal, at sabihin natin mga footwalk, ang nagpaberde sa Marikina. Siya ang superhero noon sa kalsada. Pero ano nga ba ang kulay ng politika ngayon ni Bayani Fernando? Wasak siya, mga bayaw, walastik sa kantahan. Pero teka nga muna, kamustahin nga natin si Bayani Fernando. Sige, bunutin mo lang, Jun. Ano nga pala yung tanong mo? Ano? Ano? Mamaya, sa gabal sa kwento Problema yung ba? ano. Problema pa? May ingay Pakit pa ba? nun sa'yo. Ingay pa? Pakit nun sa'yo. Ay, Lipat mo dito. Saan ko lilipat, Chairman? Tanggalin ko na lang to. natin. May problema eh. Para swabe kwentuhan natin. Yan, o, di ba? Ayun, Chairman, yung tanong ni Lord Oo. Chairman. Chairman, bakit naman ganun? After the elections, parang bula na lang kayo naglaho bigla. Palagay ko yun, sabi ko na ang dapat kong sabihin at nagawa ko na ang dapat kong gawin sa aking posisyong hinawa ko sa gobyerno para mapagbigyan naman ang mga bagong nakaupo. Paggawa nila ang gusto nilang gawin at ako'y hindi maging sagabal. Para mas mamano kayo ngayon, naging matipuno kayo. Mukhang hindi kayo stress ngayon. Oo, kasi wala na kayong wala sa gobyerno, hindi na ako nagkakain sa labas eh. Oo. Madalang na nag-iimbita sa akin sa labas ngayon, kaya wala anong mantika. kinakain nyo na lang ngayon? Sinigang. Nako. Sinigang na ano? Kahit ano sinigang isda, pinakaano sinigang na manok, ganyan. Maraming gulay. Yan. Lalo na pag tag-ulan pa. Kaya ang kinakain kong marami yung gulay, hindi kanin. Kanin. Oo. Hindi ko ba kayo na-depress na sa resulta ng huling eleksyon na pang-apat lang po kayo? Hindi naman. Talagang ganun. Yun lamang ang naniwala sa ating tao. 1,000,000 mahigit yata. Kasama ako doon, Chairman. Oo, kasama ka ron. Salamat. Wala eh. Tayo mga Pilipino kasi ay hindi na produktibo. Ayun. Sama yun. Madalas po ba mangyari mga ganang tunog dito, Chairman? Minsan. Ano yung aksidente yun? Kala ko, takot ako yun. Sinasabi nila, Chairman, before 2010, isa nga po kayo doon sa mga pangalan na float po doon sa yung nomination po ng partido na yung lakas bilang mga standard bearers. Bumigat po ba yung loob nyo nung binigyan nila kay Chodoro? Hindi naman. Talagang ganyan ang politika. Pagka lahat ng bagay kasasama ng loob, mamatay kang maaga rin. Kinakailangan, alam mo na ang sinusuotan mo. Pwede kang manalo ka, pwede kang matalo, di ba? At kung sakaling hindi mo nakuha, ay huwag kang manisi ng ibang tao. Siguro hindi sapat ang iyong paghanda, Hindi sapat talaga ang para kaalaman, sa'yo. Hindi para sa iyo. Okay lang. Pero para patayin ko sarili ko sa panibugo. Panibugo. Balimbog Bigat, po. ano? Yes. Oh, maraming namamatay dyan, Chairman. Marami. Nung first few months, Chairman, kasi sanay kayo na everyday high tension yung buhay ninyo sa MMDA, di ba? Nung first few months after nawala kayo sa pwesto, hindi ba hinanap ng katawan niyo yung trabaho? Yung pressure, yung stress? Pagkalis ko kasi sa trabaho, nangampanya ako, no? Tapos noon, balik na naman ako sa trabaho na naman. So natural lang yung adjustment. Tuloy-tuloy. Walang pagbabago sa akin eh. Ganun pa rin ang bilang ng oras na aking binibigay sa trabaho. Yung napanood niyo po yung Chairman, recently lang yung sa TV, yung sinampal yung MMDA, di ba? Anong naramdaman niyo noon? Wala na kayo sa pwesto. Sa akin, masamang sinyas yun. Sabihin, hindi nagdadalawang isip ang tao. Hindi natatakot. Hindi natatakot. Masama yung gano'n. Walang paggalang dun sa ahensya. Dapat yung enforcer, pinaglaban man lamang niya kahit papaano. Pagkat nung pamanay, tinitraining na sila ng self-defense. Dapat ikay pumorma ng ikaw hindi naman masyadong kakaning-itik. Lumabas na kakaning-itik na pwede na lamang sampal-sampalin ng sino man. No? Kakaning-itik. Agree ko kayo sa Armasan? Hindi naman. Noon, itak. Sabi ko, armasan na itak. Itak? Oo. Bakit po itak? Magaling niyang itak sapagkat aking mayor, inarmasan ko na itak yung mga gwardiya sa palengke. Nawalan lahat ng mga Maganda yung sa MMDA bago, sa lakot tsaka itak. Oo. Ang ganda yun. Kaya tulak-tulak yung karito, no? May nakasuksok na ice pick yan doon sa karito niya. Okay? Oo. Yung ice pick niya, ganun kahaba. Binigyan ko itak yung mga bantay ng palengke. Ganun kahaba. Mas mahaba sa ice pick niya. Tsaka kung itakan, hindi yan diretso ospital. Hindi diretso morgue. Noon po kayo, luminis ang Marikina dahil sa inyo. Sinabi mo Bayani Fernando, brand na siya May equity na siya na orderly, malinis. Nakita po kayo, yung van na sinakyan nyo po nung nag-inspect kayo. Umangal ka doon sa driver kasi marumi. Kayo ba may obsessive-compulsive disorder? Malinis dito eh. Sa akin yan, panlasa lang yan eh. Nakasanayan yan eh.
Kaya sabi nga sa mga taga-Marikina, baguhin natin ang panlasa natin. Para mabago ang panlasa natin, kinakailangan mabuhay ka sa isang environment, sa isang kapaligiran na maayos. No? At pati isip mo, aayos sa bagay na yan. Nasasaktan pa rin ho ba kayo? Kung narinig nyo hanggang ngayon na tinatawag pa rin kayo Hitler, Hindi. Naawa ako doon sa tumatawag sa aking Hitler eh. Una-una, hindi naman niya kilala si Hitler eh. Kukumpara ako doon. Kailan naman niya nabasa si Hitler? Ano pagkakalam niya kay Hitler? Kundi may bigote. Pamatay ng milyon-milyong mga Hudyo. Eh ako ay 18 taon sa panunungkulan. Wala man ako naipakulong na tao at wala ako pinapatay na tao. meron pa kayong isang sinabi na classic quote, Chairman, ano? Kasi ito yung mga panahon na yung sidewalk, yung kiniklear yung mga sidewalk sa mga vendors. Intervene kayo, tapos yung sunod na clip, may intervene na isang umiiyak na vendor na yung gulay, natapunan ng gas, mga ganyan, umiiyak-iyak. Tapos may sinabi kayo nun, ang problema, pag ay hinayaan natin, yung luha natin ay bumulag sa atin. Yung mga nagsasabi na medyo harsh naman yata yun, Chairman. Pagka hindi ka marunong umunawa ng talinghaga, ay mukhang masama lalabas. Ha? Lalo't ikaw apektado, parang akala mo si kawawa ka, i-interpret mo yun Iisipin mo na inilaban sa iyo Pero ang sinasabi ko dyan, bilang isang namumuno, hindi ako dapat makiiyak sa mahihirap. Sapagkat kung bulag din sa luha ang aking mga mata, paano ka aakayin ng mga taong yan para sa isang magandang buhay? Kung aking makikiiyak din sa kanila, pare-pareho lang kami nag-iiyakan. Ano mangyayari sa amin pare-pareho? Matalinghaga siya. Di ba? Magawa ba kayong tula, Mayor? Parang ang galing yung magsulat ng mga ganyan, ha? Magawa kayong tula. Kakagawa rin. Minsan meron lang mga Nagbabasa din lyrics kayong tula. Ganon. na i-compose ko. Mayroon na rin. Meron. May bago ba kayo dyan, Mayor? Wala, hindi ko na maasikaso ngayon. 2013 elections, I'm sure maraming tao, Chairman, gusto kayo makita na bumalik ulit siguro sa politika. Nung araw pa man, ako inaalok mag-senador. Pero sa nga, ayaw ko Parang hindi ko gustong trabaho Hindi ako para doon. Basta ano ko sa... Pulang kayo doon Ang aking hilig at ang aking karanasan nasa management. Management. Kunyari, ialok sa'yo yung DILG. Anong gagawin? Ewan ko, hindi ko pa sumagi sa isip ko Pagamat nanig ko si Munsod, kumindan niya ako. Nakakataba ng puso. Sabi ko sa kanya, salamat Si po. Winnie Munsod. Bagay, May tuwan-tuwa at dumalaw sa ni Robredo, sa kanyang burol sa Malacanang. Nang makita ko ni Mrs. Robredo, si Lady, nasabi niya na ikaw ang idol ni Jessie. Wow! Galing nun, ha? Gano'n ba kahirap maging mayor? Parang pag naging successful mayor ka, it's enough to win you awards. May sistema Yung sistema ng gobyerno, napakagaling. Hiniram pa natin yan, namana natin sa mga Amerikano yan. Yung mga Amerikano, minanap pa nila yan sa mga Romano, sa mga unang mga sibilisasyon. At yan ang pamana sa atin ng mundo. Gano'n ka frustrating maging citizen Fernando? Kunyari ko, ordinaryo ka na, wala ka na sa pwesto ngayon, maiipit ka sa traffic, babalaw ka ng kuno ano. Whereas before, bababa ka lang, sindak na sila. Akin, natutuwa ako ngayon pag natatraffic ako. Bakit? Ay, sabi nga, sinabi ko na sa kanila. Okay. Noong panahon ko, galit na galit sila. Inalilinis ko ang mga kalye. Bagat yung bangketa, kabahagi ng kalye yan. Yan may epekto sa traffic yan. Ang sasabihin ng iba, hindi makamahirap. Salbahin tao. Pero sino salbahin ngayon? Ngayon kayo, pare-pareho kayong napipinsala. Di ba? Masyadong organisado So, paano kayo maghanap ng chicks? Dati, paano kayo namimili? Paano kayo hindi nahuhuli? Oo nga, parang pinakakahulog mo. Hindi naman ako magandang lalaki. Paano yun? Paano yun? Kasi napaka... in order In order yung paano yun, di ba? Kung hindi ka magandang lalaki, kahit papaano pagbutihin mo, mag-aral ka. Kaya sabi ng ina ko kaya ako nakapag-aral Sinabi ng nanay mo na hindi ka magandang lalaki? Sabi na, hindi naman. Sabi ng konti, pagka anak, hindi ka kagandahan lalaki. Kaya mag-aral ka Mag-aral ka mabuti. Para ang babae, madali nang... Yun pala. Kaya pala maganda yung
nasabihan ka rin nanay. Sabihan na ako, mag-aral din ako mabuti. Eh. Oh, ako rin. Aral ka mabuti, Kaya ha? pala, sakit pala ng gano'n. Ibig sabihin. Napaka-organized, compartmentalized, systematic ng buhay mo. Saan pumapasok yung elemento ng spontaneity naman? Actually, nadaanan ko rin ang mga karaniwang ginagawa ng mga binata, ng mga bata. Ako hindi naman anak mayaman. At naranasan ko rin mag-inom. Maranasan ko rin yung Love letter, gano'n. ilahod na umuwi ng bahay sa Kalasingan. Ilahod. Isusunod din kayo love letter nun. Oo, naranasan ko rin. Hindi naman may kinalaman sa numbers din. The square root of love. Mga ganun. Hanggang ngayon ba, Chairman, umiinom pa rin ka? Ay, hindi na. Kasi yung mga karamihan ng kabarkada ko, mga namatay ng maaga. Dahil sa inom. Ako, pasalamat na lang. At habang umiinom sila, ako'y kanta ng kanta. Ayun. So, hindi ako masyado nakainom. Paano yun, Chairman? Hindi na kumpleto yung trio ninyo, triumvirate ninyo. Malungkot. Pero ako naman hindi tumitigil din ng pagkanta. Tuwing isang araw sa isang linggo, kayo may pinupunta sa isang lugar, para kumanta. No? Kasi ito sikreto. Mga araming babae, nagpapaayos ng mukha, di ba? Mabayad sila, no? Okay na, ibabayad ang pagpapaganda ng mukha. Pero pare, wala akong alam na nagpapabata ng boses. Nagpapabata ng boses? Yung boses pinakamahirap na paritoke. Wala So akong yung alam. bata yung boses nyo. Kaya ako nagkakakanta para palaging, kahit matanda na lamang ko, at least pwede ko i-cover yun, di ba? Tina ng buhok, pwede yung magpatina. May epekto pero ba yung boses, wala akong alam Pwede, na no? doktor na Saka magpapabata. hindi naman nila malalaman sa telepono kung may edad ka na eh. Pag kumulubot na yung boses mo, wala na. Wala na. Mahina. Appealing ho ba sa chicks ang boses bata? Maigan na yung ang boses niya, mahirap namang magpapabata ka pero kalug ang boses mo, di ba? Okay. Kaya May bago ba kayong Chairman, paboritong kanta ngayong civilian na kayo? wala kahit anong na-depende sa mood. Depende. Okay, ano yung mood niya ngayon? Anong mood nyo ngayon? Pumutok na ano dyan? May pumutok na. Gulong. Gulong. Napatayo kayo. Ang hirap sa gantong oras pare, wala Hirap. para sa pagkanta eh. Wala pa. Dapat may mood. Dapat may mood, Itong mood na Dapat siguro, umiinom muna tayo. dapat nakaharap pa tayo rin sa ubod ng init na camera nito. Isang tingin pa lang ba sa tao, nakaka-form ka na ng judgment sa kanya at kung ano magiging ugali? Kung masipag ba siya o hindi, gano'n. Sa trabaho namin, pag pumalo lang ng martilyo ang tao, dinig pa lang, tunog pa lang, alam ko na kung yan yung nagluluko, alam ko na kung tama yung Ang ginagawa niya. kung nagtatrabaho talaga yan. Politiko na ini-interview sa TV, pananalita pa lang ba, alam mo na ba kung Nagsisinungaling. nagsisinungaling o tatrabaho na maayos? Ano yun? Ang tao, alam mo, ang galing ng tao. Kung yung hayop, ang liit ng utak niyan. Ang hayop, nase-sense niyan eh. Nakukuha niya kung galit. Kung ikaw di ba? Yung aso, nase-sense niyan eh. Tao pa kaya? Kayo ba may contact pa ni dating Presidente GMA? Anong maliit na hayop? Sorry. sorry. Pagtatanggol ko yung dati ko nga po. Sorry. Kailan kayo huling nag-usap, Chairman? Wala, hindi kami kausap. Mula nang ako'y hindi niya kampihan doon sa selection. Yung nakita siya na parang siya naging Transformers, hindi kayo. Diba, na nasa wheelchair sa mga sa Transformers. Anong niyo doon? Ano yung pumapasok sa isip niyo nun? Maliban sa beboting, Awa ako. Kung nagkukunwari man siya, nakakaawa para magkunwari. Diba? Ako, yung lalagay ko. Talagang meron siyang diferensya. Mahirap na mag-espekula ron. Ay sinabi na ng doktor, meron siyang sakit na gano'n. Hindi ako wala akong kaalaman para sa bagay na yun. Anong opinion niyo, Chairman, sa kasalukuyang administrasyon? Ang kasalukuyang administrasyon ay meron siyang gustong gawin. Ginagawa niya. Proseso pa lang. Makikita natin ang resulta. Kasi yung mahalaga ay meron siyang konsepto at gagawin niya with a passion. Pagkat anumang nakita ko, ang pinakamagagaling na gawain ng tao ay nagagawa lang pagka kasama yung may passion. Puso at yung isip niya. bagong MMDA chairman. Madalas ko nakikita sa television. Hindi ko na nakikita. Hindi ko kasi, hindi kami nakakatagi. Nagkakilala na ba kayo ng personal? Kakilala ko naman siya noon pa. Ayokong magkomento sa mga bagay na. Gusto ko lang basta ang mga tao maunawaan nila
yung aking ginawa. Baka naman kasi lumalabas na masama yung aking mga ginawa, no? Tulad yung U-turn. Alam mo nung araw naalala ko nung bago ang U-turn. Pagtayo ko ron sa kanto, lumalabas ang ulo ng mga tao at minumura ko. Oo. Buti na lang at pinagtyagaan ko yan. At nasabi ko doon sa mga kasama ko sa MMD, maghintay tayo mga 2 ligaw, magbabago yan. Tunay nga, nagbago. At hanggang ngayon, inaasahan ko na nung mawala na ako dyan, 3 taon na rin akong wala dyan, inaasahan ko na wala na yung U-turn. Pero hanggang ngayon, dyan ang Meron pa rin. Di ba? Ibig sabihin, ay ayos siya. Epektibo siya. Yung pinalitan yung pink, Mayor, di ba kayo nasaktan? Hindi naman, ako'y naano lamang kasi may kahulugan sa akin yung pink na yun. Hindi kabaklaan yun eh. No? May kasabihan sa English, in the pink of health. Yan. Di ba? Yeah, city in the pink of health. Lagi yung The sinasabi. city in the pink of health. Mayroon pa bang gagaling na simbolo sa nararapat sa isang lungsod? Pagkat ang isang lungsod, ang pangunahin dyan, yung health ng tao eh. Yung kanyang kalusugan, ano? Yung ng isip at saka ng kanyang pangangatawan. Nalulungkot ako at nawala yung simbolo na yon at ang pinalit nila berde. Berde ang dugo. Alam mo ang ibig sabihin nun, Chairman. Berde, siguro. Ang kanilang environment, tayong mga tao, pambihira tayo eh. Yung bundok, ginagawa natin yung syudad. Yung syudad, gusto natin gawin bundok. Sinasabi nila, sa lahat ng colors, sa psychology, ang pink ang pinaka-soothing. Pinaka-nakaka-relax. Pero, Pero ako, ang ganda, no? Nagdadaan ako minsan doon sa mga ibang mga footbridge. Habang ginagamit, lumalabas yung pink. Pag nauupod na yun, Pinatungan lang nila. Ibig sabihin, marami trabaho. lumalabas yung pink. Kaya sa akin, siguro, merong ibig pakahulugan niya. Pati elevated U-turn, ang dami nagalit nung una mong ginawa yun. Di ba? Oo. Pero ngayon, andun pa rin. Yung may mga ibang tao, hindi pa nila matanggap na magaling yun. Pero, andyan na yun. Kasi sa tissue nyo lang daw ginawa yun eh. Ganun talaga. Ang mga konsepto talaga, ganyan. Oo. Ito mga, hindi mga inaasahang oras doon sa lumalabas. tissue na talaga, gano'n. Alam mo yung U-turn? Yun yung nakita ko lamang yan. Una pa akong MMDA. Nagpunta ako dyan sa North Avenue. Makita ko, wala pa yung overpass dyan eh. Yung pedestrian footbridge, wala. Kundi yung sa SM. Makita ko ron. Naobserbahan ko yung traffic. Doon ko nakita, biglang sa isip ko, yung konsepto ng U-turn. At yung konsepto na yun, paliwanag sa inyo, ha? Maraming hindi makaunawa dyan eh. Yan. Yan, Mayor, kailangan ko yata yan, Mayor. Hindi. Itong Wala kang magkabala, Chairman. Itong rubber band na angin. Alam mo yung U-turn, parang ganito yan. Alam mo, pinakamagaling sana, rotonda. No? Tulad dun sa elliptical. Ang galing nun. Okay. At ang kagalingan nun, malaki yung rotonda, hindi naglalak. Di ba? Kahit Kasi- maraming sakyan, tuloy-tuloy yan. Ngayon, paano ka gagawa ng rotonda sa isang intersection? Yung ang liit nun. Hindi pag may 2 bus na lilikuran, puno na yun. Maglalak yun. Kaya ginawa ko, parang itong lastiko, ito yun. Ano? Ang ginawa ko lang, di ganyan, maliit ang ikot eh. Binata ko lang pa ganyan, pinahaba kong ganyan. So pag tinignan mo ngayon yan, isang rotonda, hindi nga lang bilog. Pero ikutan niya, napakalaki. Di ba? Ganun lang yan. Oh. Dati, ganun. Maliit lang Pinahabang mo lang, no? ikutan. Pinahabang ganun. At sa pamagitan nun, merong buwelo ang mga driver na unti-unting pumunta sa kaliwa. Ganun. Engineer Ang na. problema, Chairman, yung ganyan, syempre may mga barrier dyan, di ba? May mga lasing sumasalpak sa barrier. Wala eh. Kung yung lubak, iwasan nyo. Di ba? Pag hindi lasing. Okay. Pero pag lasing ka, kahit na pader, hindi mo makikita. Pero makita mo, ang dahil sumasalpok sa barrier, wala namamatay dyan eh. Bakit po? Tama-tama lang yun eh. Yung bigat no, kinuwenta ko na yun, na tama-tama lang patigilin yung sasakyan. Pero yung sasakyan naman, hindi naman madurog ng gusto. Dahil makakaladkad ng konti yun. Nakikwenta pala yung gano'n, ha? Merong ano yun eh. Kapag gagawin kong matibay na matibay, patay, hindi nga naman, patay naman yung driver. Di ba? Mga Patay ganun ka yan. pa to, no? Ano po ang pinaka nakakainis na area sa Metro Manila para sa inyo, na daanan, na kalye,
Na pumiinit ang ulo mo lagi pag dumadaan ka doon. Yung makakita mo nakahambalang lahat ng bagay. No? Sabi kasi Ah, nila, ito yung kalye, meron yung, minsan may kama pa eh. Minsan may sopa, yung sopa doon sa kalye. No? Alam mo, kung gusto natin ng traffic ng May payong Metro pa na Manila malaki. mawala, dalawang bagay. Linisin mo, alisin mo lahat ng nakahalang. At pangalawa, hamon ang mga driver, bilisan ng takbo nila. bakit? Ay talagang ganyan lang paraan. Bilisin mo takbo. Pagka mabagal, talagang traffic kaabutin mo. Sa Hong Kaya- Kong, di ba? Ganun Eh, sa Hong mabilis Kong, naman mag-drive yung pag nag-go, Eh, ngayon, barkada talaga agad. hindi. Mabilis naman yung mga bus driver ah. Yung mga bus drivers kung hindi lasing yan hindi ma-aksidente yan. O hindi high sa drug. Ang gagaling umasintan yan At saka kinakalang talaga, may konting takot. Parang yung CCTV camera, yung nagagamit lang siya, okay, sa mga traffic report, at yung paminsan-minsan, pag walang magamit yung balita, pakita yung mga aksidente. Actually, yan kompleto yan Nung aki umalis dyan, ang napirmahan ko ng kontrata, abot na ng mga 500 camera yan sa buong Metro Manila. Kasama dyan yung mga camera sa mga pumping station. Ngayon, meron na. Oh. At lahat ng camera yan, through that ang gamit. Yung may sensors akong pinalagay sa lahat ng mga pumping stations natin. Malalaman mo kung ano level ng tubig. Kung dapat ng paandarin ng bomba. At kung ano level ng gasolina niya, ng diesel niya. Nang doon sa Makati. Na kayo doon mo makikita. Kaya yung yan, hindi nila maibebenta yung crudo. No? At alam mo, kung natutulog sila sapagkat kung mataas na tubig at hindi pinindot yung bomba, Indian ang lahat yan. Chairman, bakit ang hilig-hilig nila mag-appoint ng mga abogado? Kahit sino, kahit doktor, pwede. Kaya lang, kung sino man ang naririyan, dapat maisip nila o malaman nila na ang trabaho ng MMD ay teknikal. Yun nga, exactly pinupunto ko. Kaya kung sila'y hindi husto ang kaalaman teknikal, kumuha na sila ng mas may kakayanan para matulungan sila. How would you like to be remembered by the Filipino people? Yung political will na aking pinakita, pinilit ko na ipakita na ito ang kinakailangan natin sa pamumuno. At ito kinakailangan natin para tayo makaahon sa ating kahirapan. Okay, maraming salamat sa iyo. Tara. Bayani Fernando, Citizen Bayani Fernando. Dapat Vice President to ngayon. Huli Thank you, sana sir. akong katanungan Ano? Sakali bang nawala kayo sa epitaph, anong pwede ilagay? Gano'n? Teka mo, tsaka natin pag-usapan. Akala ko, Metro Guapo din. Metro Guapo. Ayoko isipin yun. Tagal pa yan? Tagal ba yan? Sana. Tagal pa yan? Hindi sa radio kayo, Metro Guapo. Diba? Metro Guapo. What's up, everybody? What's up, everybody?